Kami pong salamat, aming Ama, sa umagang ito, O Diyos. Tunay ang iyong kadakilaan, Panginoon, at tunay, O Diyos, ang iyong kapangyarihan at biyaya na sa aming kalagitnaan, Panginoon, ay patuloy naming nararanasan, Panginoon. Sa umagang ito, aming Ama, muli po ay iyong luwalhatiin ang iyong pangalan sa aming pong kalagitnaan, O Diyos. Simula pa sa aming po, Panginoong pag-aawitan, hanggang sa mga mensaheng aming maririnig, Panginoon, at pagtatalaga ng aming pong mga sarili, hayaan mo po, O Diyos, sa umagang ito ay patuloy ka naming makilala. Patuloy naming makita, Panginoon, ang iyong katotohanan, O Diyos. Patuloy ka namin, O Diyos, na makita sa aming buhay. At sa pamamagitan nun, Panginoon, ay patuloy din ang aming pagsunod. At patuloy, O Diyos, sa pagtupad ng iyong layunin sa buhay ng bawat isa sa amin. So umagang ito, dinadalangin ko, Panginoon, ang bawat pamilya na narito, maging ang nasa online, at sa mga kapatiran namin, Panginoon, na wala man sa lugar na ito na sumasamba, ngunit kaisa sa patuloy namin, Panginoon, pagluwalhati sa iyong pangalan. Itinatalaga ko po sa iyo, Panginoon, ang buong sambahayan ng aming pong iglesia. Patuloy, O Diyos, sa kabila ng mga pagtaas ng mga presyo ng bilihin, mga pangamba na nakabang sa aming pong inaharap, ang aming pong pagsusumikap ay lakipan po ninyo ng pagpapala. Lalo na, O Diyos, sa mga ama ng tahanan at mga magulang na tumataguyod ng kanilang mga anak, dalangin ko na patuloy mong pagpalain ang bawat gagawin, Panginoon, ng iyong mga anak, O Diyos. Lakipan mo ng iyong pabor, O Diyos, ang bawat gawa ng bawat isa. At hindi kami, Panginoon, mababalisa sa anumang mga banta o mga balita na aming pong naririnig, O Diyos. Karamihan ay mga fake news. O ang iba naman, Panginoon, ay may katotohanan dahil po sa nangyayari sa aming pong kapaligiran. Ngunit ang aming buhay, Panginoon, ay hindi nakasalalay sa takbo ng ekonomiya ng mundong ito, Panginoon. Hindi ang aming buhay ay nakasalalay sa pagpapala ng iyong mga kamay sa aming buhay. At dalangin ko, O Diyos, sa bawat pamilya, mga anak, mga magulang na naririto, O Diyos, sa kanila pong patuloy na pagpupursige, hayaan mo, Diyos, lakipan ng iyong pagpapala. 100-fold blessing ang igawad mo, Panginoon, sa iyong mga anak. At maging sa mga nagtatapos ng kanilang mga pag-aaral sa buong isang taong ito, ang iba ay may mga gastusin pa, ang iba ay may mga requirements pa, Panginoon. Dalangin ko in this time of cramming, Panginoon, sa paghahabol ng kanilang mga requirements. I pray, O God, that you will always give them, O God, peace in their hearts and a clean mind, O Lord, clear mind, sound mind, O Lord. At anuman ang mga pangangailangan, O Diyos, ikaw ang aming magpuprovide sa lahat ng ito, Panginoon. Kaya aking hiling, O Diyos, na ang mga magtatapos, Panginoon, ay bigyan mo ng kagalakan, bigyan mo ng kasiyahan ng kanilang puso at higit sa lahat, a sense of direction for the next step of their lives, O Lord. At dalangin ko, Panginoon, sa paghakbang nila sa susunod na yugto ng kanilang buhay, naroroon ka sa kanila. Naroroon ka sa unahan, Panginoon. Ang dalangin ko, O Diyos, ay makita ng bawat isa ang iyong pagkilos sa kanilang buhay. Akin din pong dinadalangin, Panginoon, sa oras na ito, ang pagpupunyagi ng mga manggagawa mo, Panginoon, sa pangangaral ng iyong salita, pagdadala nito sa iba-ibang mga lugar, o sa amin po mga kanya-kanyang mga assignment, Lord God, mga small group leaders, Bible study leaders, O Lord, mga trainings na ginagawa namin. At ganoon din, O Diyos, ang pag-iibanghelyo, lalo na ngayon, ang aming ibang mga manggagawa ay nasa pagmimisyon. Amin po silang itinataas sa iyo, Panginoon.
na iyo pong bigyan ng tagumpay at bunga ang lahat ng aming pong mga pagpapagal. At higit sa lahat, Panginoon, hayaan mong maluwalhati ang iyong pangalan sa lahat ng aming gagawin. Gumawa ka ng himala, Panginoon, sa mga taong nahihirapang sumunod sa iyong kalooban, sumunod sa iyong mga salita. I pray, Lord God, give us the ability, O Lord, to obey faithfully and wholeheartedly, O Lord God. Kung dati, Panginoon, ay mayroon kaming mga alinlangan, alisin mo po sa oras na ito. Pawiin mo ang lahat ng mga alinlangan sa aming isipan, Panginoon, sa aming mga puso. Ano man ang mga pandaraya ng kaaway, Panginoon, mga maling ideology sa isipan namin, mga maling pangangatwiran, hayaan mo sa umagang ito, O Lord, sa liwanag ng iyong salita, Panginoon, ay mapawi ang lahat ng mga dilim sa aming isipan. Mapalitan, Panginoon, ng katotohanan. And I pray, even the norms, Panginoon, ng aming pong kultura, hinihiling ko sa oras na ito, let the culture of the kingdom, of your kingdom, O Lord, ang siyang mamalagi sa amin. Hayaan mo ang kaisipan ng kaharian mo, ang siyang patuloy naming lakaran. Even in our imaginations, O God, hayaan mo, Lord, iukit mo sa aming mga imahe, sa aming mga isipan, ang mga images, Panginoon, ng iyong kaharian. At hayaan mo lang na sa umagang ito, tanging ang kalooban mo lamang ang aming hanapin. Tanging ang kalooban mo lamang, Panginoon, ang aming patuloy na i-discover sa aming mga buhay. At sinabi mo, Panginoon, if we will seek you, we will find you, O God. At sa umagang ito, na narito kang ang bawat isa sa amin. Hindi lamang, O Diyos, namin ikaw hinahanap sa oras na ito. Dahil ang katotohanan, kami, Panginoon, ang iyong kinakatagpo sa umagang ito. Kaya dalangin ko, maging sa mga pangangaral ng iyong salita, iniiling ko, O Diyos, katagpuin mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Ito po ang aking padalangin at pagsamo sa iyo, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Pagbasa ng salita ng Panginoon. Matthew chapter 4, verse 18 hanggang 20. Ang sabi po rito, and Jesus walking by the lake of Galilee saw two brothers, Simon called Peter and Andrew his brother, casting a net in the lake, for they were fishermen. And he said to them, follow me, and I will make you fishers of men. And immediately, they left their nets and followed him. Ito po ang salita ng Panginoon.
Magandang umaga po sa bawat isa. Meron po ba tayo ditong mga first-timer o mga ngayon lamang po na nakasama namin sa panambahan ngayong umaga dito sa church? Meron po ba ritong mga bisita? Can you raise your hands kung meron po? May mga bago? Okay. So, I see nothing. Pero yung mga matatagal nang nakadalo ng gawain ng Panginoon pero kababalik lang, mga bago lang uli na nakarating po rito. Meron pa bang ganon? Meron po ba rito? Yun, praise the Lord. Welcome po. Sa umagang ito, mga kapatid, ay meron po tayong bagong series ng ating pong mensahe, and it is about intentional discipleship. No? At pakilabas yung ating slide. Ayan. Ayan. Doon tinitingnan ko po yung ating pong congregation dito po ngayong umaga ay nakikita ko po yung mga tinatawag nating generations. No? Halos tayo po ay halo-halo na. Ibig sabihin, from generation to generation. No? Meron tayong boomers generation, mga 60s, mga 50s pa siguro yung iba. At meron naman tayong mga natawag na yung mga 70s, kami yun, no? Yung mga X generation. No? At meron din tayong mga Y generation. No? At nagkaroon din tayo ng mga Z generation. No? Iba-ibang mga, ibig sabihin lang po yung mga panapanahon, no? By generation, halos tayo po. No? Yung mga lolo at mga lola na naririto, na matagal na po talagang, kumbaga, ay naging pillars, no? Naging pundasyon na ng ating pong iglesia. Pwede po ba nating palakpakan ang ating mga lolo at lola na naririto? Habang tinitingnan ko po kung paano po nila na-appreciate yung pong awit po sa ating choir, pag-awit. Sabi ko talagang ang ating iglesia ay dumaan na sa tinatawag na panahon. Sabi ng mga Tagalog ay taga sa panahon. Amen? Kanina ay napansin ko po yung ginagamit ni nanay na scroll, no? Yung scroll na sabi ko talagang yung kung ano po yung kulay ng scroll ay ganoon din na siya katanda, no? Siguro yung iba ho sa atin dito, no, lalo na yung mga millennial siguro, no, hindi pa kayo sinisilang, tinutugtog na ni Nanay Unying yung ano na yun, no? Yung kanyang mga pyesa. Ano? Nakakatuwa kasi generations, no? Lumilipas yung panahon, no? Hindi naman tumatanda, nagkakaedad lang. Na daw si nanay. At itong pananampalataya po natin ay naipapasa na rin po natin maging sa mga ina po. Ano? Taas lang po nung kamay, no, para hindi po ako magkamali ng aking iniisip. Meron po ba rito na yung apo po ninyo sa tuhod ay nandito pa rin at sumasamba pa rin sa ating Panginoon kasama po ninyo? Meron po ba ritong ganon? Si Nanay Flor, di ba? Yung mga may edad na, may apo na kayo sa tuhod. Hindi lang apo na nasa ministry, nag-serve sa Panginoon, ano? Yun talagang apo, na kaapu-apuhan. Na ibig sabihin, yung pananampalataya nung magulang, nung sabi nga nila, mga nuno, no, ay naipasa sa pinaka next generation. And the Bible says that God loves, if we love the Lord, God will also love you even to the 1,000 generation. Yung faithfulness ni Lord, hindi magbabago yan, no? As we continue to serve the Lord. Kaya, ang sarap sa pakiramdam na yung ating pananampalataya ay
matatag talaga. Dahil naipapasa, ibig sabihin, totoo ito. No? Nung ating tinanggap ang Panginoon, totoo yun. Kasi even to the next generation, naipasa mo pa. Iba-iba na nga lang ang tinatawag nating mga metodolohiya, mga panahon. No? Iba yung panahon nila Ditche, di ba? Nila Nanay Ditche, nila at Nanay Esther. At iba rin yung mga panahon siguro nila Gia, no? Nila yung mga bata dito ngayon na nakikita natin. Baka sa susunod na panahon, mas iba pa rin ang kanilang way, no? Mga method. But the message are always the same. Hindi siya nagbabago. Ang salita ng Diyos ay hindi nababago ng anumang panahon. It still remain the same yesterday, today, and even tomorrow, sabi ng Biblia. His word never changes. Amen? Hindi siya nagbabago. Tayo lang talaga, mga kapatid, ang may chances na nagkakaroon ng mga pagbabago. But His word never changes. Kaya, kahit nasabihin natin, mga kapatid, na paulit-ulit ko nang naririnig yung mga mensahe, paulit-ulit ko nang nababasa ang Biblia, naririnig ko na yan. Pero ang laging tanong, mga kapatid, do you obey what He proclaim in His Word? Sinunod mo na ba talaga? Kinumit mo na ba talaga ang sarili mo doon sa salita ng ating Panginoon? Kaya nga, throughout generations, pareho-pareho lagi, mga kapatid. Narinig na to nila Nanay Esther, na ipangaral na ito ng mga nauna ng mga pastor sa amin. Alam nyo, natutuwa din ako kapag may nagtatanong sa akin, Pastor, kaano-ano mo si Pastor Diloy? Di ba? Sabi ko, naku, nung marinig ko yung kwento ni Pastor Diloy, mga 1960s pa yun eh. 70s. Ayun, nagrereklamo tuloy sa akin si ate, nagkamali yata ako nung, mukhang nauna yata yung nagkwento sa akin eh. kasi hanggang dun sa Cavite City, talagang nakalagay pangalan doon, Pastor Diloy. Kaya pag tinatanong, kamag-anak mo po ba? Nakikikamag-anak na rin ako. Kaya pati apelido namin, napalitan na rin eh. Di ba? Dating DI, naging Diloy ngayon. Diloy, no? Kasi doon sa Bisaya kami galing. No? Medyo madiin pa rin naman pagka yung pangalan, binanggit ang pangalan namin. Diloy pa rin, Diloy. No? Pero kapag binasa mo siya, lagyan nyo naman ng lambing, Deloy. Pero laging ganun, ano? Nakaka-proud sa kalooban na yung salitang pinapalo mo, yung salitang pinangahawakan mo, ay hindi lang ikaw ang humawak niyan, hindi lang ikaw ang naniwala niyan. Marami nang nakaranas ng katapatan niyan. Hindi mo na pwedeng sabihin, totoo ba yan? Hindi. Kasi napatutuhanan na yan sa mahabang panahon. Amen? Maging ang panawagan ng Diyos hindi nagbabago. Kung paano naranasan ko noon, yung pagtawag ng Diyos, very clear sa akin. Sanabi ng Panginoon sa akin, Bernie anak, dumating na ako, hindi mo pa man lang ako napaglilingkuran. Hindi ko pa ho nababasa itong salitang ito, follow me. Naririnig ko lang. May ganon. Follow me. Pero ngayon, mga kapatid, binata pa ho ako noon. Ngayon, meron na ho akong anak na binata. Baka mag-asawa na din. Magkakaanak na din. Baka magkaapo na rin. But the same word, same command, same invitation, hindi nagbabago. Same powerful word and same faithful promise of God ang siyang patuloy na hamon ng Panginoon sa atin. At alam nyo, 30 taong mahigit na rin kaming naglilingkod ng asawa ko sa ating Panginoon. But this word still remain powerful and faithful. Follow me. Sa umagang ito, mga kapatid, we will start our 5 series ng mensahe about Follow Me. Cross Commitment Series.
or cross-kind commitment. No? Sabi ho ng Luke chapter 9, verse 23, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Yan po yung ating magiging anchor na teksto sa buong serye pong ito. Kaya yung mga susunod na Sunday, asahan po ninyo yung pang-progress ng ating pong mensahe. And the big idea, mga kapatid, is this. Discipleship is not. Okay, basahin ko muna yung text ng Luke chapter 9, verse 23. If anyone would come after me, let him deny himself, take up his cross daily, and follow me. Okay. The word is daily. Amen? Not occasionally, but daily. And the big idea, mga kapatid, is this. Discipleship is not information. It is transformation. And transformation begins with commitment. Kaya sa umagang ito, yan po ang ating pag-uusapan. We will have a series of message about cross kind of commitment. The life that follows Jesus. Yan po yung mga asahan po nating mga series. Yung ating pong mensahe ngayong umaga is about your calling, our calling. At sa susunod po ay yung conviction followed by confession, covenant, and consistency. Nagkamali lang po yung verse doon sa Matthew chapter 4, verse 19 po yun, hindi po 10. Sa ating pong unang serye. So mga kapatid, let us join every Sunday. Siguro mas maganda, no? It's an opportunity for us, no? Na hindi lang po tayo ang makarinig nito. Invite your friends, invite your loved ones every Sunday. Pakinggan ninyo yung mensahe ng Panginoon. Kasi sabi ko nga kanina, yung mensaheng ito ng ating Panginoon is very powerful, faithful, and truth. Kaya kung sa tagal na ba naman natin na nagsisimba, sa tagal na ba nating nag-commit ng ating buhay sa ating Panginoon, mahihiya pa ba tayong sabihin sa kanila o mag-aalinlangan pa ba tayong sabihin sa kanila na ang Diyos ay tapat at buhay? Amen? Mag-aalinlangan pa ba tayo na ang Diyos ay talagang totoo at tapat? Tingnan nyo na lang yung buhay ng ating mga lolo dito sa Salawag na nag-commit ng kanilang buhay, mga lola, mga magulang. Tingnan nyo na lang kung paano ang Diyos ay naging tapat. Alam nyo, mga kapatid, yung crisis ngayon, yung tawag na war, ngayon, tapos yung crisis ng langis, ang dami natatakot di ba? Tanungin niyo yung mga lolo't lola ngayon kung takot sila. Hindi na nila iniisip yun. Bakit? Kasi nangyari na yun noon Ang dami ng krisis na pinagdaanan nila. At hanggang ngayon, buhay pa rin. Dumaan na sila sa tinatawag na pinakamatindi, yung pandemic, dumaan na. Ngayon pa ba naman tayo gigimbalin ng mga salita na yan? Amen? Ngayon pa ba tayo madidistract? Sa tagal-tagal na natin. Sabi nga, nilumot na tayo sa simbahan na ito. Diba? Alam na natin yan. Isang bagay ang dapat lagi nating pinopromote, hindi yung takot. Naku, magugunaw ang mundo. Naku, magkakagulo na. Matagal na yung nagkakagulo, mga kapatid. Matagal na yung gulo na yan. Hanggang ngayon, di pa nga naaayos Tahimik lang ng konti, ceasefire, tapos gulo na naman. Kasi hindi dapat yun ang focus. Ang focus natin is to follow me, to follow Jesus. Amen? So every Sunday, it's our opportunity to say to our loved ones, sabihin natin sa kanila, pakinggan natin ang salita ng Panginoon. Ito hindi fake news. Kasi ito ay truth according to His truth. Amen? So mga kapatid, sa umagang ito, ang ating pong serye is about your calling. Ito po yung number 1 po natin. No? Calling that changes everything. Yan. Isang pagtawag na babaguhin lahat sa buhay mo. Do you have
experience in your life na, okay, na naitanong mo ba sa sarili mo yung ganitong bagay? Na kahit sa tingin mo naman ay successful ka na, o may maganda ka naman, maayos ka namang trabaho, may bahay ka, dati nangungupahan ka lang pero nagkaroon ka na ng bahay, napatunayan mo na sa buhay mo na ikaw ay sa pagpupursige mo, sa pagsisipag mo, nakuha mo na, nasa iyo na. No? Kumbaga, maluwag ka naman, pero meron palaging tanong sa puso mo. May purpose pa ba ang buhay ko? Alam niyo, hindi lang po yan tanong ng maraming tao, o hindi lang yan tanong ng mga taong depressed dahil nawalan ng trabaho. O nabasted ng siyota, nabasted ng nililigawan. O natanggal ka sa trabaho mo, sa posisyon mo. O tanong ng mga taong desperado dahil walang achievement sa buhay o na-achieve for so many years. Alam niyo, hindi lang po sila nagtatanong yan. Even the very successful one, mga tao na may trabaho naman, maayos naman, maalwan naman ang buhay, may pera naman, may kotse naman, may bahay at lupa naman, 5-5 pa nga. No? Pero meron pa rin silang ganung tanong. May katanungan pa rin sa kanila. Tapos yung iba naman, naririnig ko lang, may mga nakakakwentuhan po kasi ako. Sa mahabang panahon ng kanilang pagsisikap, pagpupursige, nagkaroon ng nag-edad na hanggang sa kanilang pag-edad. Pag pinapakinggan ko yung buhay niya, binabalikan ko, a lot of regrets. Pero yung kanyang outcome ng buhay, kung ikukumpara ko yung sarili ko, materially okay naman siya, stable naman eh. Pero may tanong pa rin. May purpose pa ba ang buhay ko? Mga kapatid, naitanong niyo na ba sa sarili niyo yan? Marahil, mga kapatid, in silence, ay ito yung laging sigaw ng ating puso. Ano po ba kaya ang kulang? Because mga kapatid, tandaan po natin, meron lamang iisang source ng totoong purpose na makapagsasatisfy at makapagpupulfill ng buhay natin. It is not about having your dreams come true. Things that you admire to be sa buhay mo. Mga kapatid, napakahalaga ng salitang ito na lagi na lang nating naririnig. Pero kung minsan, kulang ang ating pong pagtanaw sa unawa ng salitang, follow me. You may have thousands, hundreds of followers sa Facebook. Pero totoo, are they really committed to you? Nagkikinig ako ng mga nanunood ako minsan, kikinig ako doon sa mga social media. Pag may nakita akong magandang content, pinapanood ko, alam niyo ang ini-skip ko lagi doon sa portion ng content, yung nakalagay doon, "Hi guys, welcome to my channel." Ang ganda no? Ang ganda. Tapos ini-skip ko doon yung subscribe and follow and share. Nilalampasan ko na yun. Minsan, napapa-follow na rin ako. Pero tanong, committed ka ba sa Kanya? Amen? Now, the word is, follow me. So, pag-uusapan natin yung calling ng Panginoon sa atin, yung tawag ng Panginoon sa atin. Kung meron man sa panahon ng buhay natin, minsan ito yung mga tanong na in silent, no? Sa buhay natin. Hindi mo maipaliwanag. Maayos naman, maganda naman yung takbo ng karir mo, maganda naman yung buhay mo, pero para bang may kulang ka.
Para ba pag nag-iisa ka na, may hinahanap ka. Alam niyo, isang bagay na pinaka-rurok ng aking paglalakbay na masasabi kong I am satisfied. No? Kasi nung bata ako, gala ako eh. Lagi ako hinahanap ng nanay ko, may dalang pamalo eh, kasi layas ako. Hindi ko alam, pag edad pala ako, gala rin pala talaga. Kaya lagi may Pastor, nasan ka na naman? Ano ginagawa mo dyan? No? Alam niyo, pinakamaganda at pinakamainam na masasabi ko na narating ko sa paggala. Nung nakarating po ako sa Italy, for 6 months sa Europe, dahil lamang sa pagmimisyon. At nagmimisyon ako lang mag-isa, yung grupo namin, pauwi na ako, papunta pa lang. Sa loob-loob ko, okay na, satisfied na ako, dito na lang ako. Dahil may simbahan naman doon, may nag-aalaga naman sa akin doon, kukunin ko na lang yung family ko para doon na lang kami. Masaya na. No? Okay na ako doon, satisfied na. Pero dumating sa punto pa rin na parang mayroon pa rin kulang. Parang, sabi ko, okay na ako dito eh. Ito po mga kapatid, talagang nasabi ko po sa sarili ko, okay na ako, satisfied na ako, pwede na akong mamatay ngayon. Ibig sabihin, pwede na akong kunin ni Lord ngayon. Satisfied na eh. Pero, after nun, no, pagkatapos po nun, nung nandun na ako, mayroon pang nais ipagawa ang Lord. Parang, mayroon pang kulang, hindi pa sapat. Mayroon pang kailangang i-fulfill. And one day, or one night, I have a dream na yung dati naming mga estudyante, na maliliit pa lang, na tinuruan namin si Sister Jenny, habang ako yung administrator ng school, nakita ko yung mga mukha ng mga estudyante, na edad na, yung mga magulang na estudyante, nakita ko din, pumasok sa isip ko. Pero yung mga estudyanteng na doon sa harapan namin, ay mga high school and college. Nung kinuwento ko sa pastor namin, yung panaginip na yon, sabi sa akin ng pastor ko, pinauuwi ka na ni Lord doon sa Pilipinas. Sabi ko, ha? Asaya-saya ako na dito. Di ba? Ba't kailangan pa bumalik tayo? Ayoko na nga eh. Ayoko na naman pastor eh. Okay na ako dito, maglilingkod na lang ako, support na lang ako sa church. But you know mga kapatid, that vision, that dream, are real. It's a calling of God. Sabi ng Panginoon, follow me. So pagbalik ko po dito sa Pilipinas, 2018, nagsimula ulit kaming magministeryo with Sister Jenny. Nagturo siya ulit sa school for 1 year or 2 years na nakapagturo siya ulit. At ako naman ay sa school din na involved. Pero sabi ko, nung nandun ako sa school, bago mag-pandemic, nagsawa din ako. Sabi ko, parang may kulang pa rin. No? So, I set aside, sabi ko, di mo na ako magtuturo ulit sa school as a chaplain. Di mo na ako handle. Dumating ang pandemic. At nung dumating po, pagkatapos po ng pandemic, yung anak ko ay si Bunso, na enroll namin sa UCC for 1 year. Si Zoe, that time, ay hindi nag-aaral. Mas pinili niya munang magtrabaho kasi pandemic nga, ayaw niya ng hindi face-to-face. So, nauna si Bunso. Alam niyo, yung dalawa, habang nag-uusap sila, ako, hatid sundo naman ako doon, bisan kay Zion. Sabi ng dalawa, Papa, gusto namin doon kami sa Anabu, maghanap kami ng uupahan doon, apartment. Tapos si Zoe magtatrabaho, mag-online, kasi nag-online siya dati, yung mga shoes. No? Nag-uusap sila magkapatid. Gusto nila doon para mag-ministry din sila sa school. Alam niyo mga kapatid, after 1 year, doon naman ako na-assign sa Anabu. At ako yung naging chaplain doon sa school. And you know what? Isa sa dati naming estudyante sa General Trias, for more than a decade na,
college na yung tinuruan naming anak niya, nagkaroon pa siya ng isang pinakabunsong anak, nag-aaral pala doon sa UCC. Nung marinig ko yung kwentong yun, naalala ko yung aking panaginip. Dinala ako ng Panginoon sa panaginip para sa isang gawain na magtuturo sa mga kabataan, sa mga estudyante. And 2 years, naging chaplain po ako doon. And true to it, college school, yung aking pinapasukan o yung aking pinagtuturuan. Isang salita lang, mga kapatid, ang laging nag-i-encourage sa sarili ko to go and move for something na kung saan, alam ko, direksyon ng Panginoon. Ang laging sinasabi ng Panginoon, follow me. Follow me. Hindi nawawala lagi sa aking isip at puso yung salitang, sumunod ka sa akin. Kaya minsan, mapatid, kahit ba tila ba hindi mo alam kung ano ang susunod, basta alam mo lang, sumunod. Amen? Kaya sabi niya, very powerful word, He said to them, follow me, and I will make you fishers of men. Following Jesus, mga kapatid, has 2 biblical foundation. Pero tignan muna natin itong mga kapatid sa bagay na to. Every Sunday siguro, matagal na tayo, simba tayo ng simba dito. Tama? Nagsisimba tayo. We are faithful in our ministry. We are faithful in every thing na ginagawa natin, o nagagawa natin. At sa mahabang panahon, mga kapatid, tila ba yung ating pong pagkaunawa o yung ating pong excitement sa ating paglilingkod sa Panginoon is one day, I will be in heaven. Sabihin mo nga sa katabi mo, kapatid, one day, I will be in heaven. See you there. Ano sagot niya? Excited ba? Excited ba siya? Parang hindi yata excited Di ba? Yan, di ba? Kaya tayo nagpupersige, kaya tayo naglilingkod. Kasi alam natin, isang araw ng ating buhay, pipikit ang aking mata kahit na maraming pagsubok, kahit maraming problema, kahit meron tayong tinitiis sa buhay. Kasi isang araw, pagpikit ng ating mata, mumulat ito uli. Pag dilat mo, nandun ka na sa harapan ng paanan ng ating Panginoon. At ikaw ay mabubuhay kasama ang Panginoon na wala ng luha, wala ng sakit, wala ng anumang karamdaman, wala ng failures, wala ka ng mararamdamang negative. Everything is all right. Amen? Sino po sa atin dito, mga kapatid, nais niya nang maranasan ang buhay na yun? Parang ayaw nyo. Ayun, no? Si Nanay Diche, praise the Lord. Di ba? Di ba, Nanay Onyeng, ang sarap nun. Di ba? Kaya lang para bang pag sinabing, in heaven, wow, ayaw muna, wag muna. O maawat tayo, no? Pero mga kapatid, tandaan po natin, hindi yun ang kabuuan ng konsepto. Kaya maraming mga tao frustrated, kaya maraming mga tao ay napangihinaan kapag dumating na mga pagsubok sa buhay dahil ang pakiramdam nila, hindi sila aabot sa laylayan. Now, tingnan po niyo yung concept. Ang tawag ng Diyos ay hindi lamang imbitasyon sa langit, ito ay paanyaya sa kanyang kaharian. Amen? It is about living in the kingdom of God, being in the kingdom of God. Kaya nga sinabi ni Jesus, mahirap sa isang tao na hindi niya maintindihan ang salita ng Diyos. Sabi niya doon kay Nicodemo, unless a man is born again, he cannot see or enter the kingdom of God. To enter means ay a personal experience, a right away experience. To enter. Kaya hindi, sabi niya, kaya hindi mo naiintindihan yung sinasabi ko kasi hindi ka born again. Religious ka lang. Wala naman sinabi si Jesus doon na religious ka lang. Pero it is implied.
Unless you are born again, you cannot enter the kingdom of God. So meaning, mga kapatid, there is something na pinapaunawa ng Panginoon sa atin that once you heed the call, once na ikaw ay tinawag ng Panginoon, hindi kanya tinatawag para mapunta lang ng langit, kung hindi para ikaw ay mamuhay sa kanyang kaharian. Amen? Kaya nga, kung mapapasin nyo, sinasabi ko, hindi nakasalalay ang ating tagumpay, ang ating probisyon sa kwenta o algorithm ng ating world economic. Kasi yung ekonomiya ng mundong ito, mga kapatid, tandaan po natin, manipulated yan. Yung mga pagtaas ng mga langis, manipulated yan. Hindi natural yan. Wala na tayong magawa. Pero tandaan po natin, mga kapatid, hindi umiiral doon, bagamat pwede, apektado tayo. Pero throughout the Bible, mga kapatid, ang mga anak ng Diyos, hindi sila sumandal sa takbo ng ekonomiya ng mundo nila. Kanino sila sumandal? Sumandal sila sa salita at pangako ng Diyos. And my God will supply all your needs, sabi ni Paul. My God will supply all my needs. Ang tao sa mundo sasabihin nila, oh my God. Pero ikaw sasabihin mo, but my God will supply all my needs. Amen? Because we are in the kingdom of God. We are entering into His kingdom. We are living in His kingdom actually. But sometimes we don't realize it. Kaya nga napakahalaga, maintindihan natin yung calling ng Lord sa ating buhay. Mahalagang maintindihan natin ang calling. Pag sinabi nating, minsan yung mga pagtatanong na yan sa ating sarili, no? Minsan parang iniisip lang natin, siguro pagod lang ako, kaya ako ganito. Pero sometimes, mga kapatid, si Lord na pala tumatawag sa'yo. Akala mo, depressed ka lang. Akala mo parang wala lang. Akala mo, problema lang yung dumating talaga. Pero minsan, mga kapatid, call ni Lord dyan sa'yo eh. Amen? May mga pagtawag ang Panginoon sa ating buhay. Biblical foundation. Ang tawag ng Panginoon sa atin, mga kapatid, is to follow Him, sumunod kay Jesus, at pangalawa, I will make you, meaning transformation. Amen? May pagbabago. Babaguhin niya yung buhay mo. That's the biblical foundation of calling. Pag sinabi kasing discipleship, minsan parang akala natin discipleship, puro pag-aaral, puro training. But it is a calling, mga kapatid. So, tandaan natin itong dalawang bagay na to. To follow Jesus and to transform you. Jesus will transform us. Maraming nagsasabi, lumapit ako kasi kay Lord. Tumawag kasi ako kay Lord. Kaya nandito ako ngayon. Kaya naglilingkod ako ngayon. No? Tinawag ko kasi si Lord. Kaya ako naligtas. Alam mo, sa moment na akala ko mamamatay na ako, tumawag ako kay Lord. And I am saved. But calling is not our initiative. First, God calls you. Amen? Tanda mo, hindi ikaw ang tumatawag sa Kanya na nauna. Siya ang tumatawag sa iyo. Baka yung sitwasyon mo sa buhay ngayon ay isang panawagan na ng Diyos. Akala mo lang problema, akala mo lang pagsubok, akala mo lang stress o pagod lang. Pero maaaring ito na yung pagtawag ng Panginoon sa atin. So let us understand this calling. Ano sabi ni Jesus, chapter 6, verse 44? No man can come to me except the Father
has sent me, draw him. Ano niya yung salitang draw? It is equivalent to the word drag. Tinulak o hinila sa Tagalog. Hanggat ang isang tao ay hindi hilahin ng Diyos sa paanan ni Jesus, hindi ka makakalapit sa Kanya. Hello? Amen? Hanggat hindi ka dinadala ng Ama kay Jesus, hindi ka lalapit kay Jesus. It is not because of your faithfulness, that's why you can come with Jesus. Kasi sabi rito ng Bible, no one can come to me. Wala. Kaya mga tao, pag hindi naniniwala kay Jesus, wag na kayo makipagtalo sa kanila. Hindi nila talaga maintindihan yun. Hindi sila dinodraw ni Lord eh. Amen? That is the hard truth. Maraming kilala siya, pero hindi sila makasunod. Kasi hindi mo siya kilala talaga eh. Amen? So, God calls us first. Ito yung pinakamalagang katotohanan, especially in discipleship. Hindi ikaw ang unang lumapit sa Diyos. Ang Diyos ang unang lumapit sa iyo. No one can come to me unless the Father draws him to me. Ibig sabihin, bago ka pa mag-isip tungkol sa Diyos, inisip ka na ng Diyos. Bago ka pa magtanong tungkol sa ibig sabihin ng Diyos, bago ka pa man mag-isip tungkol sa purpose mo, inisip na yan ni Lord. Nagpaplano ba kayo sa inyong buhay? Yes, we are taught to plan. Pero mga kapatid, hindi ka pa nag-iisip ng plano sa buhay, may plano na ang Panginoon sa iyo. Kaya nga kung nandito ka ngayon, huwag mong isipin na ikaw lang ang nagdesisyon na makinig. May mas malalim dito na nangyayari kung bakit tayo dinadala lagi ni Lord sa atin. Siguro naisip ng iba, bakit kaya ako laging simba na simba? Minsan naman boring naman sa simbahan. Pero bakit lagi ka nahahatak doon, nahihila doon? Because God is drawing you. Hinihila tayo ng Panginoon. Niisip natin, tinawag ba talaga ako ni Lord? Ito yung iba-ibang mga bahagi sa buhay natin na maaaring paraan ng Panginoon para tayo ay tawagin niya. Una, sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Panginoon. I am always fascinated with the hearing of preaching of the word. Pag pinipreach na salita ng Panginoon, pag naririnig ko yung preaching ng salita ng Lord, sabi ko lagi sa isip, sa loob ko, I am always challenged. Sabi ko, gusto kong maranasan yung Diyos na naranasan ng taong nagsasalita. Tuwing mayroong pangangaral ng salita ng Panginoon, tuwing may paghamon sa salita ng Panginoon, lagi kong ninanais sa puso ko. Gusto kong maranasan yun. God may call us by the preaching of His Word. Ako minsan naman, pag nagbabasa tayo ng salita ng Panginoon, minsan nagugulat na lang siguro yung mga anak ko, sila Sister Jenny. Minsan nagbabasa ako ng Bible, bigla na lang may nagpa-pop up ng mga salita. At na-overjoy ako dun sa mga nababasa ko. God is calling you through reading your Bible. So mga kapatid, napakahalaga yung Bible, binabasa talaga natin eh. Nakakatuwa, nung minsan narinig ko yung si Manny Pacquiao. Akala ko ang galing lang sumuntok ni Manny Pacquiao. Ang tindi lang magsumuntok ng Manny Pacquiao. Narinig ko yung Manny Pacquiao. Nag-recite ng memory verse. Hindi pala memory verse. Memory chapter. Isang chapter ang minemorize. Wow, sabi ko. Memorize isang chapter.
Gahalaga yung salita kapag binabasa natin eh. God can speak to you through His Word. Ito madalas, dito tayo, maraming mga tao, kinakaugnay tayo ng Panginoon sa buhay natin. Minsan nakala mo yung nawala sa'yo, kalugihan mo na, kalungkutan mo na. Minsan inalaw pala ni Lord yun na mawala sa'yo para hindi ka dependent sa mga bagay na yun. Di ba? To caught your attention. Kasi kung paldo ka, kasi kung marami ka, sagana ka, minsan yung mga tao, hindi naman pinapansin si Lord. Alam nilang linggo, nasa galaan. Maraming pera eh. Pag walang pera yan, dito sa simbahan yan. Kaya minsan napapaisip din ako eh. Siguro kaya hindi ako binibigyan ni Lord ng maraming pera, baka gumala ako na gumala. Ay, hindi ko naman sinasabing bawal ang pera. Kailan good steward lang tayo. Pero minsan talaga, yung eagerness ko, baka marami talaga magtatanong, asan ka na naman? May nagtanong kasi sa akin doon. Nung minsan nasa Thailand ako, nung minsan nasa Cambodia, nung minsan nasa Jensan. Tapos nagulat sila, nandun ako sa Italy. Anong ginagawa mo dyan? Sinagot ko nga. Sabi ko, nagmi-mission, bakit? Di ba mga kapatid? Minsan may mga bagay na inaalaw ni Lord na akala natin hindi binibigay ni Lord. Buti nga hindi binigay ni Lord eh. Sabi mo nga sa katabi mo, buti nga hindi nga binigay ni Lord. Sabi mo sa kanya. Si pastor talaga, kontrabida to. Di ba? Minsan may mga ganung bagay sa buhay na hindi talaga binigay eh. Kasi nagiging idol mo yung minsan eh. Amen? Kaya minsan sa karanasan sa buhay, mga kwento, di ba? Buhat nung nawalan siya, na-depress siya, tsaka siya nakakilala sa Panginoon. Di mabuti nga, di ba? Mabuti nga na-depress ka, buti nga sa'yo, di ba? Kaya lang hindi naman natin pwede sabihin yun. Kaya lang, in the other side, parang, tama, di ba? Kasi nakakilala ka eh, ano lugi sa'yo? Nung nag-resign ako sa Sony, mga kapatid, at naglingkod ako sa ating Panginoon, akala ko ako na mayroong pinakamalaking isinurrender eh, sa buhay. Nung nagtatrabaho ako, sinurrender ko talaga. No? Lahat. Yung 1,500 na sweldo ko weekly, kinsenas ng araw, no? Naging 500 na lang. Kasi nag-full time ako. Tapos sa akin pumasa yung aking kapatid. Naalala ko yung aking kapatid na babae, naipagpadibo ko pa pala. Nagsiselos tuloy yung bunso ko na kapatid. Kuya, hindi mo naman ako pinaghanda sa dibo ko. Akala ko malaki na yun na-surrender ko eh. Alam niyo, isang araw may narinig ako. 3,000 a day ang kinikita niya. Partida, bulag pa yun. Ay, sabihin, dating bulag na nakaaninag lang. By birth, bulag. Nag-pray sa Lord, nagkaroon ng himala, nakakakita singa naging electrical, technician. Sabi daw nung kanyang supervisor, tingnan mo nga yung tao na yan, baka mamaya yung kinukumpuni niyang wirings doon magkabuol-buol at masunog. Pero sa biyaya ng Lord, ang galing niyang gumawa. Binigyan siya ng salary 3,000 a day. Matagal ng panahon yun. Malaking bagay. Pero alam niyo, kwento niya sa akin, Pastor, alam mo ba ngayon, 3 buwan na akong hindi tumatanggap ng love gift sa church. Kasi yung church namin mahirap lang. Wow! Yung isinuko niya a day. Kumpara sa love gift na binibigay sa kanya. Tapos, 3 months na, hindi siya nabigyan. Pero hindi siya nagsabi sa akin dahil nangihinayang siya. Hindi, masaya. Amen? Masaya. Kasi alam niya sa sarili niya
ang alam niya lang, ang darinig niya ay follow me. Amen? Follow me. Kaya may mga pangungusap ang Panginoon sa atin. Pangatlo, panghuli ay yung panalangin. Unless we come into His presence, hindi mo madidinig ang tinig ni Lord. Gusto niyo marinig ang tinig ni Lord? Manalangin ka. Amen? Maraming mga bagay na pinanghihinayangan ko sa buhay ko, ng mga decision making at mga time, na pinanghinayangan ko kasi hindi ako nanalangin eh. Ito lang pala isang sikreto para marinig ko boses ni Lord, direction ni Lord. Pray. Amen? God can call you when you pray. Paguli, God's calling is the work of the Holy Spirit. Amen? It is the work of the Holy Spirit. Tinatawag ka ng Diyos pamamagitan ng Espiritu Santo. Pangalawa, God's calling is a confrontation. It is very personal. Tinawag ka niya, and in your calling, God can be very personal sa buhay mo. Haharap tayo sa isang katotohanan ng buhay. Bago sabihin ng Lord kay Pedro, I will make you fishers of men. Alam na ni Pedro sa sarili niya na yung kaharap niya ay no other than Jesus. Sabi niya, Panginoon, magdamag na kaming nagtrabaho, wala kaming huli, pero dahil sinabi mo, susunod kami. And true enough, nung sinabi ng Lord, makakahuli kayo, nakahuli sila, sumunod eh. Kaya nung nakita ni Pedro yung sobrang daming huli nila, nabagabag yung puso ni Pedro. Naramdaman ni Pedro, sabi niya, I bow down, sabi niya, go away from me, Lord, go away from me. For I am a simple man. Kapag ikaw ay tinatawag ng Panginoon, merong gustong alisin ang Panginoon sa buhay mo para mabago ka. Amen? May confrontation. Maaari yung mga kasalanan, maaari yung pride natin, maaari yung mga bagay na comfort zone natin. May mga bagay na gusto baguhin ng Diyos sa buhay natin. Kaya nung marinig, nakita ni Pedro, yung kapangyarihan ng Diyos, yung kaluwalhatian ni Kristo. Sabi niya, go away, for I am a simple man. Sabi ng John chapter 3, verse 19, ganito daw ang paghatol ng Diyos, naparito sa sanlibutan ng ilaw, which is other than Jesus Christ. Ngunit inibig pa ng tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat ang kanilang gawain ay masama. Alam nyo, ang isang ayaw ng tao, pagbabago. Yan ang pinakaiwas-iwasan ng marami, yung pagbabago. Bakit? Sabi rito ng Biblia, kasi mayroong dilim sa buhay nila na ayaw nilang ma-expose. Yung pag tinatawag ka ng Panginoon, binibigyan ka niya ng liwanag. Pero minsan yung mga tao parang, tama ba yung pagkakaintindi ko, kalderong, kawaling, tengang kawali. Binabaliwalan natin yung tawag eh, no? Bakit? Kasi merong something na may-expose para mabago ka. Amen ba? At ganito daw yung mga tao, yung ayaw sa liwanag, hindi sila, kasi gusto nila sa dilim. Pero kapag ang Panginoon ay tinatawag tayo, binibigyan tayo ng liwanag. Kaya yung mga dilim sa buhay natin, yung mga shadow sa buhay natin, marirealize natin, magkakaroon tayo ng kaunawaan, kaliwanagan. God is calling you, but He will also confront truth in your life. Ano ba mga katotohanan sa buhay natin na kailangan nating isuko sa Kanya ngayong umaga? Now, calling is a choice. Number 3. Dalawang bagay lang ang pwede nating response sa calling ni Lord sa atin. It's either you reject it or you respond to the call. Mga kapatid, kahit matagal na ho tayo sa simbahan, ito pa rin ho yung ating pong mga pagpipilian lagi eh.
Kahit ang tagal na natin nagsisimba, may ganito pa rin tayong struggle. To reject His calling or to respond to His call. Amen? Parang si Jonah, umiiba ng landas. Ganun din sa buhay natin. May mga pagkatawag ang Panginoon sa atin, pero yung gustong-gusto mong gawin, yun lang ang gusto mong gawin. Ayaw mong maiba. Na kung minsan, hindi na yun eh. Hindi ka doon effective, hindi ka na doon. Alam niyo sa buhay ko, dumating na po yung punto na hindi na ako effective sa dati kong ginagawa eh. Amen? For more than 30 years na paglilingkod sa Panginoon, nakita ko dati ginagawa ko to, effective ako, gustong-gusto ko ito eh. Pero nakita ko, inaawat na ako ng Lord, hindi ka na dyan. Amen? It's either you respond or reject the conviction of the Holy Spirit, the call of the Holy Spirit in your life. Anong sabi po doon nang tawagin sila ng Panginoon? They immediately left their nets. Bakit? Eto mga kapatid, sa karanasang Kristiyano, napakadali na lang sumunod sa Diyos kapag tayo ay may totoong relasyon sa Kanya. Hello? Amen? Hindi mahirap sa kanila. Why? Kasi itong magkapatid na to, nagaya pa sila ng dalawa actually. Matagal na sila kay Jesus, matagal na nilang kilala si Jesus, naririnig na sila ni Jesus bago pa sila piliin maging disciple. Hindi pa bumipili ng 12, itong dalawang ito, tinawag niya na, follow me and I will make you fishers of men. Pero yung salitang immediately, hindi nangangahulugan na napadaan lang si Jesus, pagkatapos sumunod na, hindi ganoon, may prosesong nangyari sa buhay nila. Amen? Kasi sa buhay natin, huwag tayong matakot sa proseso ng Diyos. Sa church, sa discipleship, meron din tayong process. Amen? May proseso. Until sa time, their hearts are so yearning, so yielded to Jesus to follow. Bakit? Iiwanan ba nila yung nets nila ng ganun-ganun lang kung wala silang matibay na relasyon kay Kristo? Ito po ang problema ng marami. Kaya hindi nila immediately maiwanan kasi hindi pa sila fully surrender. Hindi pa sila intimate sa relationship. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga na we are intimate with Christ. They have been in Christ for so many months. A year na. Kaya sabi diyan, immediately, they left. Akala natin pasig lang yan. Akala natin, dali lang. Binitawan ka agad. Mga kapatid, tatanungin ko po kayo ngayon personal, ano ang mga bagay na hindi mo mabitaw-bitawan sa buhay mo na hinihingi ng Panginoon sa iyo, nabitawan mo na? If you have that personal relationship with Him, it is very easy to obey. Like the disciple, immediately they left their nets. Number 4, your calling, ang tunay na calling ay nagdudulot ng pagbabago. Una, babaguhin ang isip mo, babaguhin ang puso mo, at may pagbabago din ng direksyon sa ating buhay. Amen? Yung pagbabago, mga kapatid, hindi para alisin yung mga bagay na mahalaga sa buhay mo. Amen? Binibigyan ka lang niya ng isang totoong ganap na buhay. Number 5, His calling is also connected with the mission. Pag tinawag ka ng Panginoon, tinawag tayo ng Panginoon, konektado ito sa pag-mission. Amen? Hindi para tinawag tayo ng Panginoon para ma-solve lang ang problema mo. Hindi ka tinawag ng Panginoon para mabayaran lang ang utang mo. Hindi ka tinawag ng Panginoon para hindi ka lang mapunta ng impyerno. Hindi ka tinawag ng Panginoon para maging comfort lang ang buhay mo. Merong commission, may mission. Ang calling ng Diyos ay hindi lang para sa sariling kaligtasan. Ito ay may kasamang commission. You will be fishers of men. And that's
what discipleship is all about. And that is what intentional discipleship is all about. We are called to be His disciple and to make disciple. So mga kapatid, tandaan natin itong 5 prinsipyong ito sa buhay natin. Calling, number 1, ito yung tawag ng Diyos sa anumang pamamaraan ng Diyos sa buhay natin. Pangalawa, when God call us, we face confrontation of ourselves. Deny yourself and follow me, sinasabi ni Jesus. In every calling, there's a choice. Sa bawat pagtawag ng Panginoon sa buhay mo ay merong choice. Kailangan nating pumili. Anong pipiliin mo? You respond or you reject. Sa pagtawag ng Panginoon sa atin, ay mayroon transformation. May binabago ang Diyos sa atin. It's time for us to hear His calling. So there will be a change. At yung pagbabagong yon ay isang panibagong yugto ng buhay natin. And it's all about a mission. Amen? Tinawag tayo ng Panginoon sa pag-mission. Ang calling ni Lord, kapatid, hindi lang pang add to cart system. Na kapag convenient ka na, may pera ka na, tsaka mo na lang uli babalikan. Hindi ganon. Kailangan, pag yung tawag ni Lord sa atin, kailangan i-check out na natin. Ready mo kang i-check out yung sarili mo sa calling ni Lord. Amen? Kaya sa umagang ito, mga kapatid, ang tanong nga ito, will you follow Him? Pumikit po tayong lahat habang nakayuko, mga kapatid. Isipin lang po natin yung bagay na to na narinig po natin. Tapos kausapin natin si Lord. Naging honest lang po tayo sa sarili natin na sa harapan ng Panginoon. Kung nararamdaman mo na kinakausap ka ng Diyos ngayon, huwag mo niyang pigilan sa puso mo. Sumunod ka lang sa Kanya. Pwede mo sabihin sa Kanya habang nakapikit ka, kino-concentrate mo sarili mo sa Panginoon. Pwede mo sabihin, Lord, naririnig ko ang tawag mo. Pagod na rin ako sa sarili kong mga paraan. Pagod na rin ako sa kontrol ko. Isinusuko ko na ito sa iyo mula ngayon. Pwede mo rin sabihin, tulungan mo akong iwanan na ang mga nets sa buhay ko. Tulungan mo akong sumunod sa iyo kahit hindi madali. Pwede natin sabihin sa Kanya, from now on, Lord, I will follow you. Habang nakapikit tayo at nakayuko, ito ang tanong ko po sa inyo, ito ba ay nais din ng puso mo? Kung ito rin ang panalangin mo sa puso mo sa oras na ito, tayo ay mag-commit ng ating buhay sa Kanya. Father, I praise you and I thank you, Lord, sa umagang ito, Panginoon, dahil Ikaw ang unang tumatawag sa amin. Hindi kami ang nagpumilit. Ikaw, Panginoon, ang siyang humila sa amin para kami ay tawagin mo. So umagang ito, Panginoon, tulungan mo kaming mag-commit sa panawagan mo sa amin. At hindi masasayang ang araw na ito. Hindi lilipas ang araw na ito na hindi namin na-commit ang aming buhay. Tulungan mo kami. Hayaan mo po, Diyos, ang Espiritu Santo ang patuloy na magbigay sa amin ng kalakasan, kakayanang sumunod sa kalooban mo. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.
may mga pagpasalamat na tayong nais ibalik sa Panginoon, lumapit po tayo rito para ay pag-pray. Isa pong pinagpalang araw po sa lahat, mga kapatid. Noong September 2025, nang magsimula po ang pag-aaral ng Life's Journey, dito po sa ating iglesia sa pagtuturo ng ating masipag na pastor, Bernie Deloy Jr. Last December 21, 25, kinilala po ang 25 mga nakapagtapos dito at tinawag kaming Certified Life's Journey Companion or Coach. At kami po ay nag-commit at nagturo rin ng aming mga natutunan sa aming pag-aaral. At ngayon pong umaga, atin pong kilalanin ang 25 na mga kapatid natin na sumailalim sa proseso ng pag-aaral ng 3 booklet ng Navigator, ang mga aralin sa daan at may 3 lessons, mga aralin sa katiyakan, may 5 lessons, at ang mga aralin sa buhay Kristiyano na 8 lessons. At dahil sa ang lahat ng 16 na araling ito ay kanilang natapos sa pag-aaral, sila po ay tatawagin ngayong Certified Life's Journey Completer.
Sila po ay tatanggap ng certificate, ganito po yon, at nais ko pong basahin ang mga nilalaman nito. Iglesia Evangelica Unida de Cristo, Unida Christian Church sa Lawag, Jose Abad Santos Avenue, sa Lawag, City of Dasmariñas, Cavite. This certifies that has completed the Life's Journey Process coaching program and is hereby recognized as the Certified Life's Journey Completer. This certificate affirms her or his readiness to a life's journey of discipleship, following the mandate of going and making disciples of all nations as stated in Matthew 28:18 to 20. Given this 12th day of April 2026 at Unida Christian Church sa Lawag, City of Dasmariñas, signed by their life's journey companion, and yours truly, as CE Director, and Reverend Dr. Bernardino Deloy Jr. as our admin pastor. Nais ko pong tawagin sila isa-isa at inaanyayahan pong pumila dito sa harapan. Jerry Delgado, Jonaline Delgado, Michelle Alimen, Apolonia, Nanay Onying, biyanan ko po ito eh. Gayamo, Ate Ann Escobar, ay pastor, dito po kayo sa gitna po. Ate Vicky Fronda, Josephine Rivera, Juanita Topacio, Perlane Carsocho, Cathy Topacio, Ann Peralta, Lolita Fermin, Micaela Topacio, M. Caldo, Perlita Bautista, Cecilia Magora, Belinda Pakinggan, Virginia Pakinggan, Avelina Parot, Lenny Camerino, Ruth Francisco, Ruby Cornejo, Tess Purificacion, Gina de la Cruz, at Eloisa May Bautista. Tinatawagan ko, mga kapatid, sila po yung mga nakatapos natin sa Life's Journey process. Wala po kayo sa gitna, mga kapatid. Move po dito. Pastor, ipanalangin po natin sila. Na patuloy po silang tumugon doon sa pagtawag ng Panginoon na maging disipulo niya. Lord, salamat po sa mga kapatiran namin. Ganon din, in-acknowledge namin, Lord, yung sipag ng mga life coaches na mentor sa kanila, Panginoon, for 4 months mahigit. Ay tunay nga, O Diyos, na patunayan nila ang salita mo, Panginoon, ay totoo at na-discover nila, Panginoon, ang mga salita mo. Sa kanila po, Panginoong pagtatapos ay pasimula lang ito, Panginoon, ng susunod pang mga hakbang ng discipleship. Hiling ko, ang kanilang mga narinig na pag-aralan ay maibabahagi din nila sa iba, Panginoon, kung paanong na ibahagi sa kanila ang iyong mga salita. To obey the mandate of making disciples, Panginoon. Salamat po at ang aming congregation, Lord God, ay magkakaisa na nagpapasalamat, Panginoon, sa buhay ng mga kapatid naming ito, Ama. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Isang maligayang araw po ng pagsamba sa ating lahat. Nais ko lang po ipakilala yung mga kapatid po na ngayon lang po natin nakasama. Atin po silang i-welcome at palakpakan po. Naija Ronisco Studio from Noveleta, Cavite. Welcome po. Nat Purificacion from US. Welcome po.
Reynaldo Legaspi from Golden City, welcome po. Narito po ang ating mga balita at pahayag. Patuloy po ang ating paanyaya sa lahat po ng ating mga bata at mga kapatid na nagsipagtapos, may mga natatanging karangalan sa anumang antas, primary to postgraduate, kasama na rin po yung ating mga board passers. Tayo po ay magkakaroon ng Recognition Sunday sa darating na May 17 ngayong taon. Mangyaring mag-register or magpasa ng inyong mga detalye sa ating mga Sunday School officers hanggang April 17. Tayo po ay magsama-sama dito sa ating iglesia sa darating na April 15, Wednesday, Miyerkules, para sa ating midweek prayer meeting, 7 ng gabi, at ang ating tagapagsalita ay ang ating kapatid na Naomi Alcaraz. Naway amin po kayong makasama. Paalala po, meron po tayong Adult Sunday School pagkatapos po ng ating pananambahan. Maraming salamat po. Maraming salamat, aming Ama, sa biyaya at pagpapala mo sa aming pasamantalang paghiwa-hiwalay. Ingatan at pagpalain mo ang aming mga buhay. Tataglayin namin, Ama, ang iyong pagpapala hanggang sa aming mga tahanan, Panginoon. Salamat po, ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Mga kapatid, ang pag-ibig ng ating Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Kristo, at ang pakikiisa ng banal na Espiritu ay sumainyo nawa, ngayon magpakailan pa man. Amen.